technically life philosophy nyo po. Punta po tayo sa success po. Ano po ba ang ibig sabihin para sa inyo ng salitang success? Malawag. Ang success, no, pwede natin sabihin may konting financial freedom. Opo. No? Ibig sabihin, hindi mo masyado na inaatupak yung daily needs mo. Opo. No? Daily na yung kinukuha yung gastos. No? Opo. So, tapos, another success, no? Yung let's say yung mental, no? Opo. So kailangan ayos yung mental mo, no? Mental health po. Tapos yung physical mo. Opo. So kailangan pilitin natin ma-maintain, no? Opo. Na sa akin ang physical importante yung mental, no? Mental po. Tapos yung heart and lungs. Gets. Opo. Ibig sabihin, pag nasira yung heart and lungs mo, konting lakat lang, napapagod ka. Gets po. Opo. So, hindi ka na healthy or Opo. consider matanda ka na. Opo. Tapos pangatlo, yung legs mo, Opo. kailangan malakas. Ayun no? nga raw po, no? Oo. Parang indicator daw po ng longevity, yung leg strength daw po. Opo. So, tapos yung mata. Mata. Opo. So, yung mata, kailangan ma-maintain natin na kung pwede, yung hindi maging blind or Opo. malabo. Opo. So, kailangan try to maintain yung apat na aspect, no? Opo. Mental, mata, heart and lungs, Opo. tapos yung legs. Nakakatuwa po na, siyempre po dahil MD po kayo, so para kumbaga, nakakatuwa po na yung success po is nakikita nyo rin na pagdating sa health. Kasi marami pong tao na tinitignan lang yung success financially or ano po. Pero sa inyo po, importante yung balance ng lahat ng aspect na from mental to physical. Kasi totoo naman po kung ano pong use ng financial nyo, kung yung katawan nyo hindi naman malakas, di ba? So, for your information, Apo. hindi lahat ng MD very healthy. Oo nga po. May mga matitigas din daw po ulo eh. Hindi dahil doon, no? Apo. Ang MD, kung hindi ka continue yung pag-aaral, no? Yung belief mo, alam mo na lahat, Gets. no? Kasi ang panahon namin, ang college namin, Apo. hindi namang masama, no? Ang tinuturo, kadalasan symptomatic treatment, Apo. no? Hindi namin na dinidikin kung ano ba talaga ang cause. Gets. No? Let's say example, diabetes. Opo. Pag pumunta sa amin ng pasyenteng ganyan, no? Normally ang teaching namin, so ibibigay lang yung gamot para bumaba ang sugar niya. Opo. It's either metformin or insulin, something like that. Opo. No? Hindi thoroughly ituturo yung babaguhin lifestyle ng isang tao. Kasi wala kaming ganung karaming oras. Gets. No? So symptomatic nga po. No? Puro ganun lang. Opo. Tapos papagalitan ng pasyente. Kasi hindi naman natin i-emphasize anong talagang masama. So, hindi nalalaman ng pasyente. So, kailang pwedeng kumain, pwedeng hindi, pwedeng ganyan. Opo. Pwedeng cheat, pwedeng Cheat. kaya hindi na example, diabetes. Opo. Na once you are a diabetic, now you are always a diabetic. It's not that 100% true. True. Pwedeng ma-eliminate pa yan. Paano po ba kung sakali? Sa diet po talaga. No? Diet. Opo. Dok, kung ano naman po, kung makwento nyo lang po yung istorya nyo po, paano po from pagiging doctor po, paano po kayo napunta sa business po, sa mundo ng business?